Hello guys, ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga peste sa pechay. Nakikita niyo po yung mga uod na yan, ang dami nila oh. Ano, uod yun. Ayun sa lapag. Ayun pa. Sa bandang likod, ayun. Ayun ang malalaki. Yan. Namimilipit na po sila guys kasi binombahan ko na po sila ng pesticide. Ito po yung ginagamit ko. Ayun o, mayroon sa bandang kanan, pangalawa sa taas nakalagay caterpillars. So ayan, nagbagsakan na sila. So pinipeste po ngayon ng pechay natin. Yung bagong tanim ko rin po, ayan, kinakain na nila. Nakalagay sa dahon. Ayun pa, isa naubos yung dahon. So bubombahin din po natin siya. Sana masave pa natin ito. Sayang po guys, malalaki na sana yung binhi natin. Pero binanatan ng peste. Mga ilang araw kasi hindi ko na bisita yung taniman ko kasi medyo busy. Ngayon araw po ng Sabado, ngayon ko lang ulit po siya na visit. Ayun na, nakita ko itong mga ubos ng dahon. Yung hinarbisan ko nga po pala last week, isa nito nagbubulaklak na. Ibig sabihin hindi na siya magdadahon. So hindi ko lang alam kung makukunan ko itong binhi. Pag maganda ang tubo niya ng bulaklak, titignan ko makakuha ko siya ng binhi. Hindi naman kasi kamahalan ang binhi rito. Ang binhi dito mga $2, meron ko na isang maliit na pakete. Yung isa ko po, yung naubos din po yung dahon. Hindi ko kasi siya nabibisit yung mga nakarang araw. Ayan, sana binumbahan ko na po yan ng pesticide. Hindi ko lang alam kung uod po ang kumain dito. Pero yung talong natin okay naman. Ay, kangkong. Wala namang peste sa kangkong. Ang dami niyang dahon yun ng kangkong. So isang pechay po natin, lumalaki na naman yung dahon. Yung mga tumubo ko pong pampaksiw na sili, nilipat ko na sa balde. Yan. Tinanggal ko na yung mga patay na kamatis. Ito ano to, talong. Ito yung talong. Ito yung mga Lebanese na talong, yung kasi lalaki ng talong dyan sa Pilipinas. Hindi gaya nito yung maliliit. Ito yung puting talong. Na puting talong yan. Ito namumunga naman siya. Yung ampalaya natin kahapon, pinagpipitasan ni Mrs. yung mga bunga. Pero meron pa rin ang iwan na ito. Yan. Yung pinapahinog sa baba, yun. Kukunin ko yung binhi niya, malalaglag po ko sa binhi niya sa loob. Kukunin ko po yung mga buto niyan. Yung natuyot na bunga na yan. Yan po yung pinakita ko doon sa last video. Na ano, dilaw na siya. Ngayon tuyot na. So tingin mamaya kukunin ko yung bunga niya. Siguro kukunin ko na ngayon. Ito isa meron namang bagong bunga isa. Yan. Ayos na natin. Ayan pa, may bunga pa siya. Ayan pa. May mga bunga pa siya. So siguro ito pa. May bunga pa. Ito. May bunga pa siya. Siguro mamaya lalagyan ko po siya ng fertilizer. Ito pa yung isang kukunan ko ng bini. Ano yung gunting na natin kung meron siya makukuha ang buto doon sa ano. Ito po yung mga sili. Yan, napabayaan ko to. Dapat mga 1 month ago, dapat ilipat siya. Napabayaan ko siya, hindi siya malipat-lipat. Hindi busy po kasi. Yan.
Yeah, yun na siya. Medyo dilaw ang mga dahon niya. Pero makaka-recover din yan, parang yung ganun, no? Dati mga dilaw ang dahon yan, naka-recover na yun. Tingnan po natin yung dahon. Ayun, nabunga. Ayan. Ayan, may makukuha pa tayong binhi. Ay, ang pangit. Wala, nabulok din. Wala pa tayong nakuha ang binhi dito. Puro, walang laman yung buto. Nabulok din yung mga buto. Dapat siguro nung medyo mataba-taba pa siya. Saka kinuha yung buto. Ito, meron. Isa. Yung nakaraan, yung mga binhi ko, kinuha ko siya nung hinog na hinog siya, hindi yung tuyot. Hindi lang ako kumuha ng binhi na tuyot siya. So, nasisira rin pala ang buto kapag natuyot na yung bunga. Wala na ito. Wala ito, sayang. Dapat pala ang pagkuha ng puro tuyot siya, nasira yung mga buto. Dapat ang pagkuha ng binhi yung time na dilaw yung dilaw yung bunga. Kasi yung dalawang nakuha ko, maganda ang bunang nakuha ko kasi nag-harvest ko siya. Ito, ganito siya. Ito, subukan natin to. Huli natin to kasi baka mabulok din eh. Yan po natin kung makukuha tayong binhi rito. Kasi ito yung punto na mapupula pa yung buto niya. Ayun, may nakuha po tayo isa. Yan, binhi po yan. Ayun, may nakuha po tayo isa. Ayan. Isa lang po ang makukuha natin binhi. Wala, isa lang. Kasi ito mga mura pa to yun. Ito pwede siguro ito. Yan. Bibilad po natin yan sa araw. Meron pa oh. Yan. Ito po yung stage na maganda magkuha ng binhi, yung gantong itsura ng bunga. Yung hinog na hinog siya na yung ma-orange. Ganyan, no? Yung parang papaya ang kulay niya. So, ibibilad po natin, papatuyin po muna natin sa araw. Tapos, saka natin itatabi yung buto. So, pangit po yung talagang bubulokin natin yung bunga niya sa puno, yung ganito. Wala siya, wala kang makukuha ang binhi. Dapat ganun ang tsura niya. So guys, mamaya siguro ko ng malunggay. Sobrang kapal lang yung malunggay namin. Yung papaya namin namumunga na. Bisitahin po natin ulit yung yung aming kamati. Handi itong kalamansi. Yan, malalaki na po yung mga bunga ng kalamansi. Ang dami na. Yan. Ito pong kalamansi, gustong gusto niya po kapag dinidiligan siya lagi.
namumulaklak siya, namumulaklak. So yung silip po natin guys, ayan. Ang dami na naman bunga, ang dami na naman bulaklak. So mamaya po guys, magdidili ko ng fertilizer, yung liquid, para mamunga, mamulaklak yung mga halaman po natin guys. So, sige guys, hanggang dito na lang. Panood ko po kayo next time. Update ko po kayo. Bibigyan ko po ng update sa sunod. Ito, sana ito mga bagong sili natin mabuhay po ulit. Sige po guys. Okay guys, yan po yung isa sa mga pesting sumisira sa aking pechay. So, ganun pong ginagawa ko para ma-eliminate po itong mga pest na ito. So, yung pinakita ko sa inyong pang-spray, siya yung mapatay doon sa peste. Pero kapag nag-i-spray ito, huwag po sana gano'ng madami. Kasi kapag masyadong madami ganung pang-spray na ginamit yung pesticide, naapektuhan po yung dahon ng gulay. At saka pag nag-spray po kayo, kailangan mga 1 week or 2 weeks. Sa akin mga 1 week lang eh. Saka ko pwedeng consume yung gulay. Hindi pwede yung pag-spray mo, kinabukasan i-harvest mo. Kasi lason po yun. So, mas safe kung pipitas natin yung mga dahon, kung mag-aanib tayo, kailangan nakalipas na ang mga 1 week. Mga 1 week o tsaka nadiligan siya ng mga panahon na yun para kahit pa paano nahuhugasan yung pesticide. Kasi pag once na bombahan, ubos talaga yung mga peste. So guys, kung nagustuhan niyo itong video na to, pakipress na lang po yung like button, pati yung subscribe button, at pati yung notification bell para manonotify po kayo, ma-update po kayo kapag meron po akong bagong video i-upload sa ating YouTube channel. Abangan nyo nga po pala yung Subaru natin, yung palit ng spark plug. Hindi ko pa po na-edit. Once na na-edit ko, i-upload ko po kagad. Yun po yung pagpapalit ng spark plug. Isa po yun sa pinakamahirap na palitan ng spark plug sa mga sasakyan ngayon. Hindi lang Subaru, andyan din yung mga Mazda, pero dyan din po yung Holden. Meron mga design sila na bago mo mapalitan ng spark plug, kailangan tatanggalin mo yung intake manifold. So, ito po isa po sa pinakamahirap palitan. Bibigyan ko po kayo ng mga technique paano tanggalin ang spark plug at paano anong mga tools ang kailangan para matanggal ang spark plug na ito. So guys, abangan niyo po yan. So guys, salamat sa panonood. Ciao!